PIDEA knows best. Alam mo ba, Bes, na ang psychoactive substance ay nakaka-apekto sa function ng ating central nervous system? Ang paggamit nito ay nakakapagpabago ng ating mood, pag-iisip at pagkilos. Ang mga illegal substance na may psychoactive properties ay kayang magdulot ng kapamakan sa sarili o di kaya't kamatayan. Ang marijuana, sugar, at ecstasy ay mga halimbawa ng mga illegal psychoactive substances. Kaya umiwas sa paggamit sa mga illegal na droga nito. Sa tamang kaalaman, ligtas ang kinabukasan. Hindi announcement! Follow for more! Hello, Cappies, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussion on the issues that matter most to our community. This is Peter B. Francisco, your host. Today, we'll be discussing the government's campaign against illegal drugs in the province of Capiz, including the latest developments, operations, and programs being implemented to ensure safer and drug-free communities. The Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, is a country's lead agency tasked to prevent, investigate, and combat illegal drugs activities under Republic Act 9165, or otherwise known as a Comprehensive Dangerous Drug of 2002. PDEA leads anti-drug operations, intelligence gathering, investigation, and community-based prevention initiatives in a close coordination with the law enforcement agencies and local government units nationwide. So joining us this morning is a public servant who who continue to play a vital role in strengthening our campaign against illegal drugs in the province. So we are pleased to welcome the Provincial Officer of the Philippine Drug Enforcement Agency, Capiz, Investigation Agent 5, Sir Jury Rocamora. Good day, sir, and welcome sa ating programa. Yes, good morning everyone. Mayong aga sa lahat. Good morning. Thank you for having me. Yes, sir, no, indeed, no, thank you man, sir. And actually, sir, amo ni sir, ang bago ka pa lang diri, sir, sa Capiz. Yes. Just last December 2025, nagkasyon ako. I just came from PDEA Academy. I was serving there as the Assistant Superintendent. But prior to PDEA Academy, I was with Region 9. Okay, sir, and again, welcome, sir, sa Capiz. Sir, to start, sir, let's start, sir, with the work of PDEA Capiz has done in the past years. So, for the fiscal year 2025, what are the more major accomplishment and notable initiatives of PDEA Capiz? And we also would like to highlight ang mga proud in terms of enforcement, prevention, and community involvement dito sa probinsya. Yes, actually, yung kampanya natin is revolving around the three pillars of our anti-illegal drugs campaign nationwide, no? One of which is the supply reduction. Ito yung nanghuli tayo together with the Philippine National Police, the NBI, and the rest of the law enforcement agencies. Then the second one is the demand reduction.
kasali na yung advocacy, public awareness, preventive education. And the third one is on health or rehabilitation, social services, and developmental activities. So itong tatlo na to, ito yung ginagamit natin wherever in the Philippines to reach, to launch the program against illegal drugs. So because sir, of these efforts sir, of Capiz, the province of Capiz has achieved the 93% drug cleared under the Barangay Drug Clearing Program. Sir, can you tell us the current status of the province under this program and explain kung anong mga factors or strategies ang nag-help sa ating probinsya para ma-achieve ang siningataas nga percentage of drug-free cleared barangay? Yes, proud tayo no na buong probinsya natin. Muntik na tayong magiging 100% drug cleared na province. Though meron tayong 30 barangays pa remaining to be drug cleared, and out of which is nandito tayo sa Roa City, yung marami. Well, understandably kasi nandito yung bulk of dangerous drugs, stock of dangerous drugs, nandito yung market natin. So, sa out of the 30 barangays, nandito yung 27 barangays. The rest, nandun sa ibang munisipyo. Ito yung mga nag-struggle tayo because we have to drug clear the barangays in order for us to measure yung kampanya natin because ang barangay drug clearing program kasi, measurable siya. Diyan natin makikita yung figure. Though, marami pa rin mga hindi natin na-identify ng mga drug persons. And just to add lang sir, no, di ba naginhambal mo nga sa Roja City ang dabo pa nga mga drug barangays nga hindi pa drug cleared areas, no. Just to add lang, no, kay ang Roja City man ang main sang Capiz, so diri mas damo nga tao, and of course mas let's say na lang economically mas damo gid man diri sa Roja City. So moving forward sir, how is PDEA continuing to support communities? Mga programs, services, and intervention are in place to help prevent the return of illegal drugs and sustain, of course, safe and drug-free barangays? Well, as the lead agency of this campaign, we ask for the collaboration of the local government units and the rest of the duty bearers and the stakeholders of this anti-illegal drug campaign. Primarily, ang local government of Capiz. Ito yung ini-engage natin through the Provincial Anti-Drug Abuse Council. So, ito yung forum wherein nakikita natin yung mga iba't ibang mga agencies na tutulungan. So, bilang lead agency, we also engage with the community. Actually, meron tayong program na kailangan natin silang ihikayatin natin sila para mag-surrender. Then, tutulungan ng PDEA para kung ano yung karapatang appropriate na interventions. So, we could have community-based drug rehabilitation or general intervention, or yung medyo ang dependency niya is mataas, doon naman siya sa rehabilitation center. So, ang PDEA pwede siyang mag-cater for that. Of course, in cooperation with the DOH, yung DSWD and the local government. Okay, so just to wrap up ang sining nga first part nga sang kapiano para madiretso na kita tayo sa question and answer with, of course, our media here and our viewers. So, Sir Jerry, before we end, may we ask ang imo nga mensahe para sa mga taga-Capiz regarding sa continued campaign against illegal drugs? Ang kampanya natin sa illegal na droga, hindi tayo natatapos. Nandito pa rin tayo. Yung past administration medyo harsh po, yung natin, yung approach natin doon, maraming mga nasaktan. Ang trust naman ngayon ng gobyerno natin ngayon, more on rehabilitation. That is why hindi kayat natin ang ating mga kaupod sa kampanya na paigtingin pa natin, at saka yung mga taga-Capiz-non, mga Capiz-non natin na hindi ito magandang gawain na we will be engaging with illegal drugs kasi alam natin na nakikita natin na hinuhuli sila araw-araw, hinuhuli ng mga Philippine National Police and the rest. So, nandito yung PDEA para actually nandun kami sa BGMP, that other day, tapos kinausap namin yung huli namin doon na paglabas nila pwede namin isang tulungan para totally ma-reform yung buhay nila.
Okay, so thank you so much, Sir Journey, for sharing your time and for giving us updates about the programs and services of PDEA Capiz. And that's it for this part. Before we move on to the questions from our viewers, we'll have a short break. Nawala. Marami ang naaresto dahil sa pagiging drug courier o ang pagdadala ng illegal na droga. Ang mga recruiters ay nangangako ng malaking bayad kapalit ng pagiging drug courier. Ang mga drug couriers ay nagiging tagapagdala sa pamamagitan ng pagtatago ng illegal na droga sa mga bagahe, liham o kagamitan. Ang mga nauhuling drug courier ay maaaring makulong ng 20 taon at pinagbabayad ng danyos na aabot sa 10 milyong piso. Huwag pumayag na magdala o tumanggap ng mga kahina-hinalang gamit, dokumento o bagahe sa iyong biyahe mula sa loob at labas ng bansa. Huwag ipagpalit ang buhay mo. Huwag maging biktima. Huwag maging drug courier. I-report ang mga pinaghihinalaang mga drug recruiter o pangyayari. Bisitahin ang www.pidea.gov.ph o ang PIDEA Facebook page. Isumpong sa PIDEA. Tumawag o mag-text sa 0995-354-7020 para sa Globe o sa 0931-027-8212 para sa Smart o iscan ang PIDEA QR code. We are back. So a gentle reminder lang to our media friends, can you state your name and the media entity that you're affiliated with? So for the first question. Okay. Sir, good morning. No? Chris from Brigada. Sir, na-mention niyo earlier, ang Rojas May 27, ka mga barangay nga include Japan no, sa hindi drug-free. So sir, sa 27 barangay ba yan, nandito po ba yung source ng droga dito sa Capiz or nakikita po natin based sa agent natin na yung droga talaga ay nanggagaling sa ibang probinsya at hindi dito sa Rojas? Well, itong Roa City kasi imbakan lang ng mga droga galing sa ibang probinsya. Ito yung pinag-aralan natin with the Philippine National Police and the rest of the intelligence community. Imbakan lang to siya dahil may market pa. Apparently, yung 30 barangays, yun ang prospective na, ang market talaga. Kaya without that barangays being drug cleared, talagang we could have the expectation na dito pa rin, dito mawala to. Okay, yung in short sir, yung Rojas talaga, biktima lang, tambakan lang talaga sir. So walang pagawaan dito sir. Well, I cannot say categorically na biktima siya kasi may willing victims ang Rojas City. Ito pa yung something na we have to talk with the municipal, the city government. Ano bang dapat natin gawin? Halimbawa, itong mga sinasabi nila yung number 1 na barangay, though hindi pa to reliable na info, but ito yung mga napag-usapan sa intelligence community na yung punta takot na barangay. Yes sir. Now, medyo halos araw-araw nandun ang operation na to, whether it is Philippine National Police or ang PDEA. Ang next na tanong ko dyan, kailan na drug clear? Tapos kung mayroong intention ang barangay na mag-drug clear, supported ba siya ng city government? Then kung iyan ay mag-drug clear, pagkatapos niyan, ano pa ba ang barangays na ating mga bigyan ng mga serbisyo? Kasi ang law enforcement kasi, isa lang to sa mga solusyon para sa kampanya. We could have preventive education, we could have
aftercare, yung mga galing sa kulungan, yung pagbalik nila, that is why nakikita natin sila na nahuli na the other month, tapos nahuli naman ulit dahil nagkulang tayo sa aftercare. Ang aftercare kasi, malaking bagay yan, kasi paglabas nila, yung stigma, yung cooperation ng community na dapat bigyan sila ng trabaho, bigyan sila ng alternatibong trabaho instead na magtinda ng illegal na droga. Okay. Last question, sir, no? So, na-mention nyo man kanina yung aftercare natin sa mga nahuli. Sir, last year, from January 2055 to December end, may data kayo, sir, kung ilan yung mga nahuli natin na sa buong Capiz at sa mga nahuli natin, sir, may mga times to ba dyan? O nahuli na ulit, kaya nakalabas, huli na naman? Well, yung sa mga nahuli ulit, meron. Yes. Meron pa nga tapos na siya ng community-based drug rehabilitation program. So nga, yung nga sabi ko kay Doktora sa ating CHO na gaano ka-effective yung programa natin. Well, walang perfecto na programa na basta gawa ng tao. Talagang mayroong mga factors dyan. Talagang maligaw. Maulit siya. Kasi nga, ang community factor din yun. So, sa total na grams na nakuha natin last year, 2,321 grams. So, that is roughly 2.5, no? 2 kilo, dalawa at saka kalahating kilo. And that is very huge para dito sa Capiz. Considering na medyo malayo siya sa yung source talaga, NCR, yung may mga imbakan, saka tawid ka lang naman ng dagat. Pero we could not just imagine that Capiz is having that very huge volume. And that would be roughly estimated into 15 million amount kung sa commercial na presyo doon sa ating illegal na drugs kuha. And that is something for us to ponder sa local government unit at law enforcement units. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. And just to add lang, sir, another question from Brigada News FM, Sir Ken Marquicalde. After operation, sa diin, saan dinadala yung mga confiscated drugs at paano or ano mga ginagawa para ma-destroy yung mga drugs na kinonfiscate? Yes, per Republic Act 9165, pagkatapos ng inventory, yung nakikita niyo mga nag-inventory, yung PNP at saka PDEA, nag-inventory sa ground. Pagkatapos niyan, isubmit yan sa laboratory. Be it in the PDEA or forensic group of the Philippine National Police. Pagkatapos niyan, i-present yan sa korte as evidence. Pagkatapos na ang kaso niyan, may iba pa nga kahit hindi tapos, basta na-present na siya sa korte, mag-order ang judge for destruction. So, i-destroy yun siya through thermal and some other means of destruction. So, mayroon tayong mga identified na mga facilities na pwede siya doon siya sunugin. Itong mga nakuha ng mga shabu. After makuha sa korte. Kasi ang korte magbigay ng order doon sa PDEA na mag-conduct ng inventory including i-retest ang substance kung siya pa rin ay droga na shabu, hindi ba nabawasan o hindi nadagdagan, pagkatapos sunugin siya in the presence of all of us, the sectors, including the media. Thank you, sir. So another question from IBC. Hi, Sir. Eleanor Defensor Reyes of IBC 13, DYJJ. So, na-mention nyo kanina, parang ang province of Capiz, parang talagang sinisikap na 100% drug cleared tayo. Sabi nga natin parang 30 barangays pa sa buong lalawigan ang hindi pa cleared. Sa mga barangays na na-cleared, sir, paano po ba yung way natin para ma-sustain na cleared talaga sila? May matatawag ba tayo, sir, na forever na cleared na barangay na talaga sa illegal na droga? Ang buhay, walang forever, no? Lalo na illegal na droga. Ang 30 yun ang remains to be cleared, no? The rest, palagi nating kung mayroong bago na identify, isumbong namin kaagad sa barangay para magawa ng intervention kaagad. Ano yung intervention? It could be interviewed through the general intervention, yung mga kunting advice, tapos CBDRP,
or community-based drug rehabilitation program, or the worst, yung mga medyo mataas na yung dependency, dalhin na sila sa pututan doon sa rehabilitation center. So, kung iyon ba ay na-maintain natin ang status niya, depende sa barangay. Kasi ang barangay ang nag-effort nito, siya yung frontline, doon ang PDEA yung mag-evaluate. Pero ang proseso, regular, may validation, tapos kapag may newly identified na mga personalities, hinuhuli natin kaagad. So, na-mention mo yung BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Gaano ho sila ka-active in partnership sa PDEA and PNP against illegal drugs? Oh, yes, yung participation nila, it can be measured through the audit nila. May audit sila. Yung audit nila is mostly 100%. Meaning, ang ibig sabihin nun, they are functioning. Pero isa lang yun sa part ng spectrum ng anti-drug campaign natin na kailangan functioning siya. Because without the MADAC and the PADAC functioning, we could do nothing but to wait for the law enforcement to arrest the individuals. Kasi itong MADAC, kasi ito yung forum na wherein mag-usap-usap ang duty bearers, mga stakeholders. Ano bang gawin natin dito sa mga taong gumagamit pa rin tsaka nagbintan mga illegal na droga? Mention mo yan, sir, kasi kanina, yung example mo, sir, yung Punta Tabok. Ano ba sabi ko yung problema sa BADAC ng Punta Tabok? Bakit dyan talaga yung parang pinaka concerns ng PIDEA, ng PNP natin? Na halos, di ba, sabi mo, sir, araw-araw yung operations dyan ng against illegal drugs. So, active din siguro yung BADAC. Well, I presume na talagang active to. Kinakausap ko si Kapitan actually. Sabi niya, talagang problema sa barangay nila. But the barangay could do nothing but also the city government. Kasi hinikayat natin si Mayor through the KADAC na magtayo tayo ng balay silangan. Because so far, ang Rojas City, wala pa tayong balay silangan. Ito kasing balay silangan, para itong balay pag-asa ng mga kabataan na diyan ilagay natin sila para for how many months, magngilay-ngilay sila kung magbago sila hindi. Kasi meron tayong intervention through the DSWD, the PHO, the religious sector, and the rest of the duty bearer. So, ito yung mga tao, ito yung programa natin na dapat meron tayo. But without that balay silangan, I was telling the KADAC itself, na we have to strive hard. Kasi ang barangay, maraming problema sa barangay. Ang droga, the barangay captain, he could not arrest the violators. So, the best na mangyari sa kanya, magpa-meeting siya, but I am yet to attend to their BADAC meeting. Kasi gusto kong mapag-aral maayos kung saan tayo nagkulang o saan tayo medyo hindi nag-function. Salamat, sir. Okay, so another question from Cap Rhythm. Good morning, sir. DJ Melody sa Kapulidep. Ang aking question is, how do you handle ang mga high-pressure situation regarding sa mga undercover or raids? Actually, hindi namin hindi namin niya pinapansin yung mga prisoner na yan kasi talagang before kami mag-apply, alam namin na ang law enforcement talagang may stressful talagang trabaho na to. How we handle this one? Well, just like anyone else, katulad sa inyo, pag may mga kuta tayo, may mga meron tayong mga accomplishment, target tayo na gagawin, we have to do that. Like preventive education, kailangang maghanap kami ng sektor na kaabutin namin as far as yung mga barangay, munisipyo na malayo. So, na-handle naman namin. The next is, di ba sir, may mga CICL tayo at CAR, no? Mga child at risk, child in conflict. Continue ba ang campaign awareness regarding drugs? Ang PIDEA ba meron din ganun? Yes, we engaged the KADAC kung nasa City of Capiz tayo, Rojas tayo. Then we engaged the PADAC sa buong probinsya. Kasama naman doon yung PSWDO, yung DSWD na office. Siya naman yung nanguna dito. Siya yung lead agency. But as soon as we could identify mga CICL, talagang i-report, at saka pag mahuli kami, i-turn over namin sa kanila. Thank
Thank you. Thank you. So next, let's have from K5. Good morning. Good morning po. Darren Henson from K5 News FM Rojas. Observation lang po natin sir, sa field kasi minsan sumasama rin tayo sa operation. May mga feedback po recently no, sa mga community na natatakot po sila na magsumbong o mag-cooperate sa mga otoridad. Paano po natin, paano po yung approach po sa pamumuno nyo na mapaigting po na maprotektahan po yung mga informante at paano po sila mahikayat po na wag po dapat matakot na isumbong po ukol po sa mga illegal activities. Yes, actually isa sa mga instructions ng National Office namin. And we are happy to have this program of yours na pwede naming ikalat itong mga informasyon at saka contact details namin. Ang balak na namin with the CADAC and the PADAC na maglagay kami ng mga tarpaulin, mag-post kami ng mga data or information, contact details ng kung saan sila pupunta. Yung tanong naman nila kung natatakot ba sila. Well, so far sa mga na operate natin sa PDEA, no? Wala namang na bisto na mga informant natin. Because itong mga informants natin, ito yung mga unsung heroes natin. Sila yung nagbuwis buhay, pwede nang isumbong nila ang pinsan, kapatid nila, kapamilya nila, mga kaibigan nila. Isa na doon yung gusto nilang mawala, yung illegal na droga. Then yung iba naman, dahil gusto nilang tulungan ang sarili din nila na makaahon din, maligtas ang sarili nila. So that is why they have to resort to cooperate with us. Last question na lang po siguro. Ano na lang po yung mensahe niyo po no sa mga nag-engage po na sa illegal drugs dito sa Capiz. Mm-hmm. Well, palagi natin sinasabi diyan na ang gobyerno, ang PDEA itself may dalawang kamay. Yung right hand niya, ito yung harsh manghuli, no? Talagang nakakalungkot man na yung padre di pamilya ay kukunin mo sa isang pamilya, maiiwan yung asawa at saka yung anak. And you would not know what would happen the next month, no? The next years na ano mangyayari doon, and they would be likely the next predators of illegal drugs. I mean, mabiktimized din sila. So that is something na pinag-usapan namin sa city government and the provincial government na dapat meron tayong opisina na pagkatapos yang mahuli ang papa, may pupuntahan natin yung mother at saka yung pamilya. Kumusta kayo dito? Anong kinakain nyo? Medyo wala yun eh. Gap yun sa amin. So, yun ang kanang kamay namin. Yung pangalawang kamay namin, yung kaliwa naman, ayun, we are trying to reach out to those who would be willing to be rehabilitated. Dalhin natin sila sa rehabilitation center, dalhin natin sa programa. Ito yung kaliwang kamay naman ng ating gobyerno. Next, let's have from PhilVision. Hello po sir, good morning. Mary Ann from PhilVision. My question is, nabanggit niyo po kanina sir na yung approach niyo po before is medyo harsh as compared sa approach po ngayon ng new administration. For you po sir, ano po yung mas effective doon sa dalawang approach and bakit po? Well, during that time, kasi historically walang ganun eh. Sa mga previous na mga national government administration, walang ganun eh. Na yung panahon ni Duterte, tatago yung mga kunwari nagkampanya din mga politiko, sila din yung mga negosyante, sila din yung mga malalaki. So, iba, kaya sinabi kong harsh kasi medyo nasaktan, na napatay, yung iba yung nasaktan, na nawalan sila ng family members. Ang question sanang effective, nowadays, effective na ngayon health, ang rehabilitation. Because we have done that already. Tapos na, nahuli na natin, nabugbog na yung mga hinuhuli natin, napatay na yung the rest. Anong gagawin na natin ngayon? Yung mga nag-surrender, because during that time, kung hindi kayo aware, kasi medyo attractive para sa media yung mga patayan lang, di ba? Pero yung mga taong nag-surrender, classified kasi yun, confidential. Yun mga taong ngayon na makikita mo, nasa palengke na, nagtitinda, nagbago na. But we could not reveal their identities kasi nga confidential, classified yan. Pero ito yung mga success stories.
So, anong effective ngayon? Rehabilitation, social services, and developmental activities. Bigyan natin sila ng trabaho, bigyan natin sila ng rehabilitation, then forever na intervention. Okay, sir. Thank you po. Next question, sir, is kapag, di ba po kapag PIDEA, usually malalaki po yung operation talaga. So far po, ngayon, meron po ba kayong mga minomonitor na mga high-value targets dito sa province? Meron tayo, pero hindi na natin sabihin dito. Mabibigla na lang kayo kasi tawagan namin kayo, ma-invite namin kayo para maka-cover sa operation. Meron pa rin mga malalaki dito. Though ang part sa PDEA, kami struggling to have that high volume operation considering the fact na personnel-wise, konti lang. So, ang drive namin is how to yung let the every stakeholder mag-function siya. Kasi bilang lead agency, isa din yun sa mga trabaho namin. Though, gumagawa ng kami. So far, naka-confiscate kami ng almost 200 grams last year. That amounting to 1 million, something like that. May ibang mga operation na galing nga sa ibang probinsya, yun ang operate dito. Kasi ang PDEA, pwede naman kami mag-operate outside jurisdiction. Basta mayroon kaming target, halimbawa mayroong nagbinta na halimbawa sa Aklan na ang taga dito, sa pinupuntahan nila dito. Thank you, sir. Okay, thank you. So next, let's have from Bombo Radio. Hi sir, good morning. Rodney Dalanon from Bomboradyo Rojas. Sir, nalaman na po natin yung mga updates regarding dyan sa PDEA o yung mga nadakip, no? Pero sir, ito po yung mga katanungan ko, yung mga hamon at susunod na hakbang ng PDEA Kapisa. Sa ano po ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng PDEA Kapis sa kasalukuyan? Well, ganun pa rin, no? Despite na nag-relax na tayo sa anti-illegal drug campaign in terms of those negation operations na may resorting to death, yung mga ganon na nandito pa rin tayo, persistent pa rin tayo to arrest violators. Dito nga lang sa panahon na to, medyo we are more on the rehabilitation aspect. Kaya kung hanggat maari, kung makayanan pa natin na matap yung shoulder niya na mag-surrender ka, tulungan ka namin. So, yun ang pa natin. Okay. At ano po yung mga estratehiya ng ahensya para mas lalo pang mapalakas ang kampanya kontra droga? We engage with the local government unit. We understand that the local government is the front line of this campaign. Kasi siya yung may resources, siya yung alam niya kung ano yung mga nangyayari sa constituents niya. That is why we engage with the PADAC, yung Provincial Anti-Drug Abuse Council, and the MADAC, and the CADAC. Kasi nandun si Mayor, nandun si Governor. Then they have this DOH, they have this DSWD, TESDA, and the rest of the agencies na stakeholders sa kampanya. So we do the lobbying, we do the facilitating of these services sa local government units. At ano po yung mensahe niyo, sir, ng PDEA Kapis sa publiko hinggil sa patuloy na pakikipagtulungan laban sa illegal na droga? Para sa mga akala nila wala silang anak na debiktima, huwag tayong maging ganong relax kasi ang mga taong gumagamit at saka nagbibinta, papasok sa bahay natin yon. Pwede magnakaw, pwede pa silang maka-harm sa ating family members. That is why, kung meron tayong ma-identify na drug pushers o mga drug users sa kapitbahay natin, huwag natin ikibit balikat. Kasi ang sabi kasi natin, bahala sila, kanya-kanya tayo ng buhay. This time, hindi. Dahil biktima tayo, pwede tayo mabiktima. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, sir. So, another question. So, just recently napasado sa sangguniang panalawigan ang ordinance na nag-institutionalize ng Community-Driven Drug Response or CDDR framework sa probinsya ng Capiz kung saan layunin nito na mas ipabakod kag ikasarang sa mga local anti-drug abuse council. So, kag i-push ang public health-based approach sa mga solusyon sa illegal nga droga. So, any words or reactions, sir, from today regarding this pag-institutionalize ng ininga framework? Tamang direksyon yun, tamang palisiya yun ng ating provincial government. And
to that kind of initiative. Yes, health issue, firstly, ang illegal na droga. Kasi nakumpisa doon sa drug dependensya. Pag magiging drug dependensya, tapos mas serious ang dependensya niya, high, magiging drug dependensya na to the extent na gagawa siya ng krimen. So, magandang inisyatiba yon. Actually, lahat ng mga initiatives, lahat ng mga measures na to mitigate the effects of illegal drugs para sa mga drug users and even to the drug pushers, ay welcome natin yon. Thank you, sir. So another question from IBC. Sir, follow up, sir. Bakit po ba shabu talaga yung yung rampant na substance na kumbaga ginagamit ng ng mga gumagamit at saka nagbebenta ng illegal na droga? May mga bagong substances pa. Bakit ba, sir, shabu talaga? Well, wala pa siguro nag-capitalize ng ibang illegal drugs, no, cocaine, something, ecstasy, something like that. But ang parang negosyo na rin siya yung mga legitimate na business. Kapag hindi mag-click yung produkto mo, bankrupt ka. Walang bibili sa cocaine, walang bibili sa ecstasy. Pero as soon as meron tayong ma-identify doon, madali siyang makakuha kasi hindi ngayon uso sa ating mga consumers, sa ating mga drug users dito. So, kung ano yung madali, mura, accessible, at saka alam nila kung paano gamitin, yun ang mas marami. Sir, meron po ba tayo sa data natin, may range ba ng edad ng mga gumagamit sa mga kabataan po ba? Kung merong, like for example, sir, sa mga estudyante, ano ho yung ginagawang hakbang or programa naman ng PIDEA when it comes sa mga estudyante na nabubuyo sa illegal na droga? Wala tayong data na dala, no? Pero accessible naman yung data ng Dangerous Drugs Board. Ito naman yung mga data nila, yung mga in-house rehabilitation. Yung nasa labas, medyo wala tayong data kasi nga hinahanap natin sila at saka ina-identify. Ito yung mga nagpa-rehab. Meron silang data. As far as mga 5 years ago na data nakita ko, mayroong 60 years old. Imagine that. Medyo may edad na tapos into illegal drugs pa rin siya. So ang punto doon na walang pinipili. Pero magandang drive 'yan sa local na local government para mas lalo natin maintindihan so that ang resources natin, ma-focus natin. Yes. So, sa mga kabataan, ano ngayon yung programa natin sa mga estudyante? Tama 'yun. 3 days ago, no? Doon tayo sa DepEd province sa DepEd City of Rojas. Actually, meron silang mga report na sinasabi na yun, nagduda sila na gumagamit ng marijuana, tapos gumagamit ng shabu. Kaya meron tayong intervention doon. And sabi ko doon sa supervisor na yon, sa division superintendent, na i-preempt natin ang problema. Because kawawa itong mga bata natin kung ang solusyon natin palagi is law enforcement. Antayin natin siya magdala, antayin natin siyang gagamit. Hindi siya, counterproductive siya on the part sa ating mga kabataan. Kaya preemptive ang ating gagawin. Ano yun? Preventive education, awareness, and we have to visit the school itself, yung mga apektado. Kaya hanggat maaari, kung meron kami na nakita na mga signs na gumagamit, i-advise natin, tapos bigyan natin ng programa. Meron kaming launch na program together with the DepEd. Medyo maganda to, malaki-laki to. And it would jive with the national celebration na Ida Dait na meron tayong, halimbawa, pluma kontra droga. Something like that. Mga bula kontra droga naman. Out of school youth ang targetin natin. Tapos yung mga nasa loob. Lahat ng mga posibleng mabiktima. Because what we are doing now, mostly nakikita ko sa media, magandang figure yon na ibalita, yung mga nahuli na. But ang something, dapat yung mga hindi pa nahuli, what we are doing now, are we having that persistent information drive sa barangay? Because ito yung pinaka-importante, yung mga biktima pa lang. Now. Yes, sir. Thank you, sir. So again, let's have from Brigada. Sir, balik na ko Sir, based sa
report po ng mga asset natin, sir, no? Dito sa copies. Yung transaction ba ng droga, sir, ngayon dito, same pa rin, house to house, punta yung bumibili, o may nakita tayong mas na-improve, sir, transaction online, via courier, mas pinalevel up po yung transaction ng droga dito. Hindi natin masyadong maibigay natin sa publiko yun naman kasi that is something na ginagawa namin ngayon, pinag-aralan natin. Actually, hindi lang tayo yung nasa legitimate na sector yung sumasabay sa technology. The more sila, yung mga GCash, cashless na mga transaction. Medyo struggle kami dyan, challenging para sa amin yan kasi nga mag-deposit ka muna ng bayad mo, saka mo siya mahuli. And we know that ang gobyerno medyo hesitant tayo to do that kasi nga we would be spending huge amount of money. Kung ganun ang magiging trust natin, yung direction natin, marami tayong makukuha, but yun nga, mag-drain naman yung ating budget sa ating society, sa ating community, sa government natin. Okay. Sir, pwede malaman, previous region, saan yung galing, sir? Region 9. Region 9. So, question, sir. From Region 9, ano po yung nagawa niyo itong maganda na pwede natin gawin dito sa Capiz? Well, kasi kilo yung kuwan ko din yung specialization ko sa Region 9. And I doubt meron tayo dito. Nakikita naman natin na 93% drug cleared. So isa yan sa mga signs na medyo mahina ang consumption sa illegal na droga. Pero siyempre, meron pa rin tayong mga information ang ating mga illegal drugs coming from Region 4A, NCR, na gusto nilang mamuhunan dito. So, yung ginagawa natin in part of the supply reduction naman. Sa part naman ng demand reduction, ini-engage natin ng LGU. Walang ibang sektor na capable to do this, to launch the campaign, but the LGU. That is why we are expecting the LGU, the City of Rojas, the Province of Capiz, to lead this war. No, hindi naman war kasi hindi naman ganun kalala na. Pero to this campaign, kailangan namin sila para ma-sustain natin ating programa. In short, sir, malaki yung papel nila. Yes. Thank you. Okay, thank you. Next, let's have from XFM. Good morning, sir. Michael Slicer from XFM Rojas. So, may nagtatanong po, sir, sorry, sir. May nagtatanong po dito, sir, muna po sa aming listeners, dito po, sir, sa atin sa Capiz, sa mga ports natin, sir, meron po ba tayong mga namumonitor na dito po dumadaan yung mga illegal na droga, sir? Yes, actually daanan tayo eh. May mga nag-transport na going to Iloilo. Dinadaanan tayo. Then meron nag-drop din ng mga ilang mga volume na of drugs dito sa Capiz. Meron tayong seaport interdiction unit na regularly monitor through yung kinay natin sa PDEA. But of course, hindi natin mahagip lahat yun, no? Kasi very vast yung mga pwedeng entrance nila for this. Isa na doon yung seaport. So, but binabantay natin yon. Meron tayong mga nahagip na mga reports. Kailangan very challenging. Dito nag-operate na di katulad ng may monitor, no, sa prison Galawan. Saan pa? Ito, wala pa. So, dagdag ko lang, sir, dito po kasi sa atin sa Capiz, marami po dito mga tinatarget. Dito po sa Roa City, sir, meron po ba tayong target sa ngayon? O madami pa po ba yung mga malalaking tao na nag-i-engage dito po sa illegal na droga, sir? Yes, marami. Lahat ng sektor may mga nagbi-business nga eh. Meron pang mga estudyante, meron mga ordinary out of school youth, meron ba tayong na high value targets natin na kumbaga tinatawag natin na gano'n. Considering nandito yung barangays that remains to be drug cleared. Yes. Kaya dito tayo nagpo-focus. So, may programa po ba ang ating Philippine Drug Enforcement Agencies para makatulong po sa mga tao na nag-i-engage sa illegal na droga, sir? Yes, ito yung isumbo
sa PDEA. Oo. Pag meron tayong page, meron tayong hotline, pwedeng magpatulong itong mga kababayan natin sa Capiz, sa Rojas City, para yung halimbawa, pagod na sila sa ganitong bisyo, gusto na magbago, gusto nang iwanan nila ang masamang bisyo, tatawag lang sa amin, mag-message, para puntahan namin sila, para tulungan namin sila anong klaseng serbisyo ang kailangan nila. Pwede siyang serbisyo na rehabilitation, pwede siyang serbisyo ng alternative development, like yung mga trabaho. Nag-usap kami sa CADAC the other day. Ito yung pangako ng ating mga stakeholders like the DSWD and the Office of the Mayor na sino yung gustong magparehab, merong silang ayuda, merong financial assistance na ibibigay. Sige po, sir. Mensahe nyo na lang po sa mga tao dito po sa lalawigan ng Capiz at dito rin po sa Rojas City para po na hindi na po sila mag-engage sa illegal na droga. Nating sinabi hindi tayo napapagod ang PDEA, hindi kami natutulog actually. Hindi kami natutulog para maghanap ng kaya always think of that, pwedeng sa ilalim ng bahay nyo, pwedeng sa likod ng bahay nyo, o pwedeng sa bubong nyo, nandun ang PDEA. Pero kapag gusto nyo magbago, nandito lang yung kaliwang kamay natin para i-access natin kayo. Sige po, sir. Maraming salamat. Thank you. Okay, so I think there are no more questions from our media. So again, thank you so much, sir, for sharing your valuable updates and reminding us that the fight against illegal drugs is a shared responsibility, and to our viewers for joining us in this informative discussion. And salamat liwat sa ating mga media friends nga ari diri sa buong. Of course, ang aton partners sini nga kapihan ng Capiz Provincial Government Communications Group nga sa ating technicals, kaupod naman ang Capiz Association of Government Public Information Officers, sa Concagpio, kag sa PhilVision Incorporated, and of course, ang Tapas Municipal Information Office, kanag-live man sang aton nga PAA Kapihan, kaupod sa Capiz Provincial Government Communications Group, kag PAA Capiz Facebook pages. Again, special thanks sa aton PAA Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor, and ARH Miss Easter Andosa. Ag sa aton isa po ka-partner, ang West Fardel Connect Community Channel, nga nag-air man sang aton kapihan episode. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta at pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video, and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga kakaratawo sa ating probinsya. Today's discussion reminds us that a drug-free community is not achieved by law enforcement alone. It requires the cooperation of families, schools, barangays, barangay officials, and every citizen. Staying informed, being vigilant, and reporting suspicious activities through proper channel can make a real difference in protecting our youth and strengthening our communities. This has been PAA Kapihan, bringing stories and conversations that matter. Sa ngalan sa PAA Capiz Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Peter B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Capiz-Nons. PDEA knows best. Alam mo ba best na ang psychoactive substance ay nakaka-apekto sa function ng ating central nervous system? Kung paggamit nito ay nakakapagpabago ng ating mood, pag-iisip at pagkilos. Ang mga illegal substance na may psychoactive properties ay kaya magdulot ng kapamakan sa sarili. Hindi kaya kaya. Ang marijuana, sugo, at ecstasy ay mga halimbawa ng mga illegal psychoactive substances. Kaya umiwas sa paggamit sa mga illegal na drogang ito. Sa tamang kaalaman, ligtas ang kinabukasan. PDEA knows best. Follow for more! Mawala, marami ang naaresto dahil sa pagiging drug courier o ang pagdadala ng illegal na droga. Ang mga recruiters ay nangangako ng malaking bayad kapalit ng pagiging drug courier. Ang mga drug couriers ay nagiging tagapagdala sa pamamagitan ng pagtatago ng illegal na droga sa mga bagahe, liham o kagamitan. Ang mga nauhuling drug courier ay maaaring makulong ng 20 taon at pinagbabayad ng danyos na aabot sa 10 milyong piso. Huwag pumayag na magdala o tumanggap ng mga kahina-hinalang gamit, dokumento o bagahe sa iyong biyahe mula sa loob at labas ng bansa. Huwag ipagpalit ang buhay mo
Huwag maging biktima. Huwag maging drug courier. I-report ang mga pinaghihinalaang mga drug recruiter o pangyayari. Bisitahin ang www.pidea.gov.ph o ang PIDEA Facebook page. Isumpong sa PIDEA. Tumawag o mag-text sa 0995-354-7020 para sa Globe o sa 0931-027-8212 para sa Smart o iscan ang PIDEA QR code.